Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is nandito pa rin tayo sa ating series which is God's Catalyst in Shaping the History or God's Catalyst for Change. So, today is Saturday and this is our sixth installment for this series. And our topic for today will be Apostle Paul and his influence. So, in connection to our topic for today, ang verse na ating tatalakayin ay ang Acts chapter 9 verses 15 to 16. New International Version. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." So, in Filipino translation naman or in ang Biblia 2001, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ng Oni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan." So, for a brief background story, si Apostle Paul siya yung kumbaga seminaryo sa that time sa kanila. Parang he is with high authority, diba? Kaya medyo mataas din yung katungkulan niya before. And isa siya sa mga known na nagpapahirap sa mga Christians before. So, isa siya sa mga, yun nga, nagpapahirap, ganyan. Isa siya sa mga, kumbaga, hindi siya nakikiisa sa mga Kristiyano before. But dumating yung time na, one day, hindi pinahintulutan ni God yung gagawin niya sa mga Christians dahil nga pinapahirapan niya ang mga Kristiyano before. And sobrang nasilaw siya sa kaliwanagan ng ating Diyos dahil nga siya ang gagawing instrumento ni Lord God para magbalik sa ating Panginoon and para mas makapagpakay pa. Diba? So, parang ang cliche lang kasi he is one of those parang pinaka-hater ng mga Christians dati. Tapos, siya yung ginawang instrument ni God, diba? Kaya nga catalyst, isa na siyang agent, ginawa siyang agent ni God, ginawa siyang instrumento. So, kung mapapansin natin dito sa series natin ngayon, ang kadalasang ginagawang agent ni God is yung mga hindi talaga pangkaraniwan, yung kumbaga, hindi natin inaasahan na sila pa yung magiging instrumento ni God, yung gagamitin instrumento ni God, diba? So, with Him, nothing is impossible nga naman talaga. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, isipusip tayo sa ating teaching. Number 1, Christ chose us to be His instruments. So, He chose us to make disciples out of all nations, diba? Hindi niya tayo tinuruan na i-condemn yung mga tao na nakikita nating gumagawa ng mga actions na taliwas sa gusto ng ating Panginoon. But, instead of i-condemn natin sila, gusto ni God na tayo ay maging instrumento para mas mapalapit sila sa Diyos, nang sa gayon is maiwasan na nila ang mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Kanya. So, He chose us to be His instruments dahil He loved us so much that He is trusting us na makapag-akay ng mas marami pang mas marami pang tao, di ba, sa Kanya. Kasi nga, our main goal or our main purpose in life is to glorify Him. And number 2, Christ made us His ambassadors. So, gaya nga ng pinakaunang natutunan ko dito sa simulan nag-start ako mag-devotion. Diba, maraming versions ng Bible. May English, may Filipino, may iba't ibang languages, Magandang Balita, English Standard Version, New International Version. But tayo mga tao, tayo yung living testimony ng Bible. Kumbaga tayo yung human version. Kaya, gaya na sabi ko, He made us His ambassadors.
So, tayo yung nagre-represent kay Jesus Christ, so that for the time na haharap na tayo kay Lord God, is makikita niya sa atin yung katauhan or katangian na mayroon si Jesus Christ. Kaya nga ngayon pa lang, pinagre-repent na tayo. Diba? Nililinis na tayo ni Jesus Christ. Nang sa gayon, maging Christ-like tayo. And, ayun nga, when the time comes na haharap na tayo kay Lord God, is malinis tayo at walang bahid ng kahit anumang dumi. And for our third teaching, Christ calls us to suffer for His name. So just like Apostle Paul, na marami na sacrifice, like hindi na niya itinuloy ang pag-condemn sa mga Kristiyano na kanyang nakagawian before, diba? So, from condemning Christians, naging isa na siyang instrumento para makapagpadami pa o makapagpakay pa ng maraming Kristiyano. Siya na yung kumbaga naging instrument para itigil o lubuwasan yung pagkakondemn sa mga Kristiyano at that time. So, naging agent siya for change. He became a catalyst. And just like Apostle Paul, we are being called to suffer for His name. We are being called to suffer, na iwasan yung mga bagay na nakagawian natin gawin, na alam natin hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Suffer in a way na iwasan yung mga bagay na alam natin mali. Suffer in a way na hindi na natin ini-enjoy yung mga dating bagay na ini-enjoy natin na nakakasama sa atin kahit sa katawan na natin mismo. Like for example, alak, sigarilyo, vape. Ako personally, aminin ko nag-vape ako before. But ayun nga, natutunan ko na our body is the temple of Christ. Kaya kailangan din natin ito ingatan. And ngayon naman is proceed tayo sa ating application. For our application, being a modern day Paul, we are number 1, to set our minds for greater work. Number 2, start by being Christ's ambassador. And number 3, suffer for Christ for advancing the kingdom. So, for our discussion part, after watching this devotion, we should be able to identify the ways on how we can prepare ourselves to do greater work.